Magandang gabi sa inyong lahat. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Chubbs. At isa po ako sa mga listener ninyo sa inyong katatakutang storya. Sana po ay magustuhan ninyo ang aking karanasan sa aking pinag-OJT-han. Sa hindi ko pa simulan ang aking storya, mag-like and subscribe po kayo sa katatakutang channel na ito. I-click din ang notification bell para kayo updated sa mga i-upload na mga katatakutang videos. Isa sa mga rotation namin bilang intern ang mag-OJT sa isang psychiatric facility na kinontrata ng school upang magsilbing training ground sa aming mga estudyante pa lamang. At magkaroon kami ng sapat na kaalaman at ideya sa papasukin naming field kapag kami ay graduate. Ang school namin ay nakakontrata sa isa sa mga kilalang psychiatric hospital sa NCR. Ito ay sikat sapagkat naaalagaan ng mga pasyente dito at natututukan sila di gaya sa ibang facility at hospital. So ayun na nga ang nangyari. Tatlo kami magkaklase ang magkakasama sa nasabing psychiatric facility. Unang araw namin ay orientation at nagkaroon na rin kami ng chance na makita ang mga pasyente at makita ang mga ginagawa ng aming kasamahang interns galing sa ibang school. Sinabi rin ng head namin ang mga hindi dapat gawin. Mga hindi dapat sabihin sa pasyente, lalo na ang pag-iingat dahil maraming beses na di umano nasaksak na pasyente ang dating interns nilang mga nagtatrabaho dito dahil sa kapabayaan sa gamit. Mabilis kami nakapag-adjust nila Alfred at Jingay sa psychiatric facility dahil kaparehas na naman ito ng ginagawa namin sa ibang mga hospital na pinag-OJT-han namin noon. Si Alfred at Jingay ay ang aking mga kaklase na kasama sa hospital. At nung pangatlong linggo namin, ay nakaroon kami ng tsansa na interviewin ang isa sa mga pinakamatagal na pasyente sa hospital. Siya ay si Ate Chay. Bago kami magkaroon ng tsansa na interviewin siya, ay binigyan kami ng head namin sa kung anong rason kung bakit siya ay nasa facility. At ano ang mga salitang dapat hindi banggitin habang ina-interview siya. At pinalaan din kami na bigla-biglang nagbabago ang kanyang personalidad. Dumating na ang oras na pinakahihintay namin. Makuha ang atasan sa pag-i-interview sa kanyang silid. Dahil siya ay nasa katinoan pa. Kakainom lang ng gamot ni Ate Chay. Samantalang sina Alfred at Jingay ay tagamasid lamang at nagsusulat sa kanilang obserbasyon sa pasyente. Since bawal ang magdala ng kahit anong panulat sa loob ng kwarto ng pasyente. At dapat kong masaulo lahat ng mga tanong ko kay Ate Chay. Pumasok ako sa kwarto niya at agad naman akong umiti at binati si Ate Chay. At ang kanyang tugon ay pangkaraniwan lamang at hindi mo aakalain na may sakit sa pag-iisip. Kinamusta ko si Ate Chay kung ano ang pakiramdam niya ngayon at ang sabi niya ay ayos naman daw siya. Kaso, hindi daw naging maganda ang pakiramdam niya nung pumasok ako na agad kong ikinakaba. Umabot na sa 3 minuto ang aming pag-uusap at habang tumatagal ay palakas ng palakas ang kanyang sagot sa mga tanong ko. Hindi ko ito pinahalata sa kanya dahil mas lalo silang maglalakas loob na gawin iyon kapag nagkaramdam ako ng takot. Tinanong ko ng mahinahon si Ate Chay
Habang siya ay nakaupo sa kanyang kama na nakaharap sa akin. Tinanong ko siya kung ano ang rason kung bakit siya andito sa psychiatric hospital. Ngunit, ang sumunod na sagot niya ay hindi ko na kinaya. Tinuro ni Ate Chay si Jingay na nasa labas lamang at nagmamasi sa amin. Agad naman akong lumingon sa likod para kumpirmahin kung sino ang itinuro niya. Maalam ko na ito'y isa sa mga aking pinagsisihan na desisyon ko sa aking buhay. Pagkalikod ko kay Jingay at Alfred ay tila nakapikit sila na di umano'y takot na takot at nakita nila. Unti-unti ako lumingon kay Ate Chay at nasaksihan ko si Ate Chay na halos nakadikit na sa mukha ko ang mukha niya. Nanlalaki ang mga mata, buhaghag ang mga buhok at nakangisi. Takot na takot ako sa aking nakita na aking ikinatumba sa aking upuan. Nag-alaboses lalaki si Ate Chay at nagsambit ng mga salitang Latin. Umatras ako ng paunti-unti habang nakaupo sa sahig at agad naman ako nakakuha ng tiyempo na makatayo. At habang tinitigan ko si Ate Chay ay nakikita kong naglalaway siya. Bago ko man mahawakan ng doorknob at agad niyang sinabi ng "Lumayas ka dito, mahina kang nilalang." Halos mawasak ang dibdib ko sa lakas ng boses niya na naghahalong lalaki at babae. Agad naman ako nakalabas sa kanyang silid at tumating ang ibang mga staff sa ospital upang umagapay sa akin. Nang silipin nila sa bintana si Ate Chay, agad naman itong kumaway ng nakangiti sa kanila na tila pa ay walang nangyari. Pero ang ginagulat ng lahat ay ang pagkindat niya sa akin na may pagngisi na agad ko namang kinahimatay. Nagising na lamang ako na nakahiga sa puting kama at pinapaypayan ako ni Jingay sa papel na ginagamit niya sa pagsulat kanina. At si Alfred naman ay nakatalikod na tila may kausap sa cellphone niya. Fred, kasi na si Chaps. Humarap sa akin si Alfred na tila ba'y napunutan ng tinig. Agad naman binanggit ni Alfred na Ma'am, kasi na po si Chops. at maya-maya ay dumating ang head at kasama ang supervisor ng department na kinapipilangan namin sa ospital. Magaan ang kanilang salubong sa akin. Kinamusta nila ako. At sinagot ko naman sila na okay ng pakiramdam ko. Kahit alam ko na alam nila na hindi ako okay. Kasi nakikita nila ang mukha ko na natatakot pa rin. Natinginan sila searching ng supervisor namin at si Ma'am Go na ang department head namin na tila ba'y nabibigay hudyat sa kanila para magsimula magkwento sa pasyente. At napag-alaman namin na si Mingo ang aming nakita kanina na ika-6 sa katauhan ni Ate Chay na kung saan ito daw ay may kakayahang malaman ang iniisip ng tao at magboses lalaki. Kami tatlo ay natakot sa narinig namin dahil si Ate Chay ay ang aming subject patient. Ito ay pasyente na kailangan namin una ng pansin at alamin ang history niya at mag-conduct ng iba't ibang mga test. Sa madaling salita, kailangan namin matapos ang report sa kanya para kami ay makagraduate. Sa aming tatlo, pareho kaming tanong sa aming kaisipan na kung ano-ano pa kaya ang iba't ibang katauhan ni Ate Chay. At iyan na lamang po at maraming salamat sa pagkikinig nitong aking kwento. At sana po ay magustuhan ninyo ang aking karanasan doon sa psychiatric hospital.